Una sa lahat ay gusto ko kayong batiin ng isang maalindog na tanghali at gayon na rin sa mga kagaya kong oldie but hottie. Lagpas 40 anyos na ako pero feeling young pa rin naman ang lola ninyo. Merlinda nga pala ang totoo kong pangalan pero tawagin nyo na lamang akong Merlin the Sexy. Sa edad kong ito, di hamak na may ibubuga pa ako sa paseksihan kumpara sa mga mas bata pa sa akin na mukhang napaglipasan na ng panahon. Pero syempre, biro-biro lang naman yon. Dada na lamang ang itawag niya sa akin. Mas kilala ako sa pangalan na yan dito sa lugar namin. At sigurado ako na kapag narinig ng mga kumari ko itong kwento ko pag-uusapan na naman nila ako at magiging laman na naman ng tsismisan ang pangalan ko. Ang siste kasi hindi alam ng maraming tsismosa dito sa amin ang totoong nangyari sa akin. Kung ano-ano na lang ang nasasagap at ipinapakalat nila kaya heto, umaasa akong maging daan ng programa ninyo para malaman nila kung ano nga pa ang totoo. Tindera kasi ako ng merienda sa lugar namin. Sikat sa amin ang paninda kong butchi, maruya, lumpia, atsara at kung ano-ano pa. Huwag kayo ha, hindi basta-basta ang mga meriendang tinitinda ko kasi pakiramdam ko, ito ang dahilan kung bakit humaling sa akin ang ibang miyembro ng TODA dito sa lugar namin. Merienda! Merienda kayo dyan! May maruya, may butchi, may lumpiang toge. Meron din ako atsara, bilhin na kayo! Hoy, Dada! Magandang hapon! Anong maganda sa hapon? Nakita na naman kita. Oh, dapat ba gwapong hapon? Nakakatawa yon, Tinoy. Ito naman pinapaganda ko nga hapon mo Mag-alas 4 pa lang, mukha nang palubog yung hilat siya ng mukha mo. Che, lumahis ka nga sa harapan ko, baka itaob ko sa itong basket na daladala ko. Lah, ikaw tong lumapit-lapit dito sa toda namin Malamang, nagtitinda nga ako ng merienda, di ba? Kaya kung hindi ka bibili, tumabi ka sa dadaanan ko. Taray. Sige, pabili ako. Ano ba mga tinda mo? Kanina pa ako sigaw ng sigaw, di ba? Maruya, butchi, lumpiang toge. Hindi mo narinig? Relax ka lang. Yan bang butchi mo, pumuputok? Ano? Hindi, biro lang. Sige, pabili ng butchi. Ilan? Di isa. Parang ikaw. Nag-iisa lang. Ay! Ikaw, tigilan mo na yung mga hirit mo. Nabibisit na ako sa'yo, animal. Kaw, haruto na naman yung magjowa. Ano? Wala. Ay, di ka ba napapagod, Dada? Napapagod saan? Sa pagtitinda. At bakit naman ako mapapagod? Ito ang gusto kong gawin, ang magluto ng masasarap na merienda. Kita mo naman araw-araw nauubos sa mga paninda ko. Ibig sabihin, gustong-gusto to ng mga customer ko. Ang akin lang naman. Malaki na naman si Jap, yung anak mo. Hindi mo na kailangan kumayod pa ng kumayod. Ba't ba mas magaling ka pa sa akin? Ikaw ba nagbibigay ng puhunan ko, ha? Kasi naman kung sinagot mo na ako, di mo na kailangan magtinda. Ako na bahala sa mga pang-araw-araw na gastusin mo. Bakit kita sasagot naniligaw ka ba? O bakit? Gusto mo ba manligaw ako? Wag na oy, hindi ako papayag na magpaligaw sa'yo over my dead and sexy body. Hindi ka pa nag-uumpisa, binabasted na kita. Wala ka pala paring Tinoy Bastard ka pala dito kay Dada Tito, Oy, padaan ka. punta kasi ako sa kabilang barangay Hi, Timothy. Aling Dada. Naku, ikaw naman. Huwag mo naman ako tawaging Aling Dada. Hindi naman nagkakalayo yung edad natin Di daw. Halos kaedad nga lang ng anak mo tong pamangkin ko Pakialam mo ba, ha? Ay nako Timothy, pagbigyan mo na tong gurang na to. May pagka-ambisyosa talaga yan Ikaw, kontrabida ka talaga kahit kailan. Nga pala Tito, patid naman sa kabilang barangay Kabilang barangay. O sige tara. Pupunta ka doon, Timothy? Opo Baka naman pwedeng sumabay na ako sa'yo. O sige po. Kandong ako sa'yo, ha? Po. Joke lang. Diyan na lang ako sa tabi Tito. Dito ka na lang? Opo. O sige, dito na lang din ako. Timothy, huwag masyadong papagabi ha. Baka hanapin ka sa inyo. Opo Tito. Aling Dada,
Dito na po ako ha. Ingat po sa pagtitinda. Wait, Timothy. Po. Gusto mo bang tikman yung papaya ko? Po? Ang ibig kong sabihin yung atsara ko, ito masarap yan. Saktong-sakto lang yung asim. Magkano po ba to? Basta para sa'yo, libre na lang. Naku, nakakahiya naman po. Ano ka ba? Wala yun. Basta mula ngayon, huwag mo na ako tatawaging Aling Dada, ha? Ang itawag mo sa akin, Dada na lang. Sige, Dada na lang. Ikaw talaga, masyado kang palabiro. Sige po, mauna na po ako, Dada. Sige, ingat ka, baby boy! At dahil nga sa halos araw-araw na paglilipot ko para maglako ng merienda, kilala ko ng halos lahat ng tao dito sa amin. Minsan masayang magkaroon ng maraming kakilala, pero minsan nakakabwisit din dahil ang dami-daming feeling close na gaya ni Tinoy. Akala mo kung sinong pogi na dikit ng dikit sa akin. Hindi na nga kagwapuhan, ubod pa ng presko. Kung pwede ko lang lampasan yung toda nila sa tuwing na maglalako ako ng paninda ay gagawin ko. Ang kaso, hindi pwede. Kasi marami sa kanila ang pumapakyaw ng mga meriendang itinitinda ko. Mabuti na lamang talaga at meron siyang pamangkin na sobrang pogi at sobrang lakas ng sex appeal. Si Timothy. At sa dinami-rami ng mga kalalakihan dito sa amin ay siya ang bukod tanging napapuha ng atensyon ko. Eto na nga kayo, palagay ko talaga, sobrang effective ng papaya ko, ng atsara ko. Dahil mula nung natikman yon ni Timothy ay napadalas pa ang pag-uusap namin. Syempre, chance na yon para mag-feeling young na naman ako. Kaya itinodo ko na ang pagpaparamdam kay baby boy. Kahit na kumikit kumulang 20 years ang pagitan naming dalawa. Pagbigyan nyo na ako ha, magpagal naman na akong biyuda at binata pa naman itong si Timothy at nasa tamang edad din naman siya. Sabi nga nila, age doesn't matter. At isa pa, hindi naman siya masyadong lugi sa akin dahil maganda ang putis ko at malingkinitan pa rin ang katawan ko. At higit sa lahat ay masarap ako. Oo, masarap akong magluto ng merienda. Ako, ang bigat pala ng isang to. Akin na, ako na magbibitbit. Thank you, baby. You're welcome, Mami. Ikaw talaga masyado mo akong pinapakilig. Talaga? Kinikilig ka sa akin? Oo, kaya... baby boy. Yes, Mami. Ano bang sikreto mo? Bakit ang lakas-lakas ng dating mo sa akin? Ha? Alam mo bang matagal na kitang gustong i-kiss? Baka may makakita sa atin. Kapag walang nakakita sa atin, papayag ka. Tara na, magtitinda pa tayo ng merienda. Okay. Merienda kayo dyan. May maruya, may butchi, may lumpia. Bili na kayo. Murang-mura lang, masarap pa. Merienda! Bili na po kayo ng merienda! Uy, Dada! Hindi ka na naglalakad ngayon ha? Aba, syempre, may service na ako Ayos ah. O bumili ka na ng merienda sa akin. Sige. Pabili nga niyang maruya. Teka. Ito, 15 pesos lang. Ingat kayo ha? Salamat! Merienda kayo dyan. May maruya, may butchi, may lumpia. Bili na kayo, murang-mura lang, masarap pa. Uy, Maring Dada! Uy, kumare! Akala ko may bago nang naglalako ng merienda rito sa atin. Ano ka ba? Kailangan din mag-upgrade pa minsan-minsan. Kaya ito, meron na akong service sa pagtitinda. Poging-pogi pa. Oh. Hi po, Aling Carla. Mare. Hindi ka ba makakasuhan ng child abuse niyan? Gaga, anong child abuse? Lagpas 20 na yan si Timothy. Baka may makakita sa inyo. Baka
Kung anong isipin nila. Ay naku, hayaan mo nga sila. Wala naman kaming ginagawang masama. Wala pa. Bruha ka. Ang landi-landi mo talaga. O siya, mag-ingat kayo. Ay, teka, hindi ka bibili ng merienda sa akin? Hindi. Sa susunod na lang. Bruhang yun. Ang dami-daming chika, hindi naman pala bibili. Sinayang lang yung oras ko. Anyway, tara na baby boy. Dalhin mo ako kahit saan mo gusto. Charot! Magtitinda pa tayo. Alright. Whew. Nakakapagod pala yung ginagawa mong pagtitinta ng merienda. Napagod ka ba, baby? Medyo lang. Pero basta para sa'yo, walang kaso yun. Talaga? Anong gusto mo, kiss? Nasa labas pa tayo ng bahay nyo. Baka mamaya abutan pa tayo dito ni Japs. Ay, bakit kasi hindi kita naging kaedad eh? Oo nga eh. Bakit kasi hindi na lang tayo naging magkaedad? Siguro kung naabutan mo lang ako nung kabataan ko, malamang humaling na humaling ka sa akin ngayon. Hindi pa ba? Anyway, mauna na ako, baby. Ano? Ang sabi ko, mauna na ako. Kailangan ko na umuwi. Hindi yon. Tinawag mo akong baby? Ha? Sinabi ko ba? Oo, sabi mo baby. Hindi naman baby ang tawag mo sa akin, di ba? Ang tawag mo sa akin, mami. So, sino yung baby mo? Wag mo na lang pansinin yon. Bakit? Hindi ba kita pwedeng tawagin baby? Ayaw mo ba nun? Mas young and mas sweet? Ayoko. Ayaw mo? Ayoko na may iba ka pang kinakausap bukod sa akin. Dapat ako lang. Gusto ko ako lang. Ikaw lang naman talaga eh. Promise. Ikaw lang. Wala nang iba. Paano? Mauna na ako? Mommy baby? Okay, kita na lang ulit tayo bukas. Alright. See you. MU daw ang tawag ng mga millennials sa klase ng relasyon na meron kami ni Timothy. Pero wala nakakaalam ng tungkol sa amin kundi kaming dalawa lang. Sino nga naman ang mag-iisip na may mali siyang namamagitan sa amin? Parang mag-ina na kami kung tutuusin. Kaedad siya ng uniko iho ko na si Jap. Kaya hindi magandang tingnan na magkaroon pa kami ng relasyon. Pero anong magagawa namin kung pareho naman na kaming nag-e-enjoy sa kung anong meron kaming dalawa? Alangan namang pigilan pa namin ang mga sarili namin, napakaiksi lamang ng buhay para pagdamutan pa ang sarili mong maging masaya. Kaya habang nag-e-enjoy kami ni Timothy, ay sinulit namin ang mga pagkakataon. Pero may mga pagkakataon talaga na pakiramdam ko hindi lang ako ang nilalandi ng baby boy ko. Minsan nadudulas siya at nagkakamali siya ng tawag sa akin. Minsan naman, kasama ko siya pero parang wala sa akin ang atensyon niya. Oo, hindi naman kami officially mag-jowa. Pero ayokong may nangaagaw sa baby boy ko. At hindi ako mapapakali hanggat hindi ko napapatunayan sa sarili ko na ako lang talaga ang pinagtutuunan niya ng pansin. Kaya para tuldukan na ang mga agam-agam ko, kinutsaba ko ang kumari kong si Carla at magkasama kaming gumawa ng plano para alamin ang katotohanan. Ito na tayo. Hanggang dito na lang ba? Oy, pasensya na ha. Hindi ko na kayo kayang itawid hanggang sa mall eh. Sige, ayos lang. Ano bang gagawin nyo kasi sa mall at bihis na bihis kayong dalawa? Kasi may huhulihin lang tong si Hindi wala. Ano lang, may bibilhin lang kami. At sabi ni Carla may uhulihin kayo. Uhulihin namin yung sale, oo. Okay sige. Text nyo na lang ako kung magpapasundo kayo mamaya ha. Sige, wait, magkano pala? Wala na yun, huwag mo na intindihin. Libre mo na lang ako ng merienda next time ha. Okay. Sige, ingat kayo.
Sigurado ka ba rito sa gagawin natin, Dada? Hindi ba nakakahiya tong bihis natin? Ano ka ba? Siyempre hindi. Wala namang makakakilala sa atin eh. Nakasombrero naman tayo tsaka shades. Mukha tayong mga kontrabida sa teleserye. Ganun talaga? Paano ka nakasisiguro na nandyan nga si Timothy sa mall? Di ba nga kasama nila yung anak ko? Si Jap mismo ang nagsabi sa akin. Ah, Uy, sigurado ba kayo hindi kayo sasabay sa amin pa uwi? O teka, sila na yan. Dali, lapitan natin. Di na tol, may lakad pa kami ni Lady eh. Lady, sino tong babaeng to? Sus! May gagawin kayo milagro, no? Milagro? Uy, hindi naman. Maglilibot-libot lang kami. Oo nga, tong si Jojit, puro mali siya nasa isip. Eh bakit pa kasi kayo hiwalay sa amin? Syempre, quality time. Alam mo na. O di sige. Una na kami ha, ingat na lang kayo. Kayo din. Narinig mo yun, Mare? Narinig mo yun? quality time raw, Mare. Sila lang daw dalawa ng lady. Sino ba yon? Yun na nga eh. Sino ba yung babaeng yan? Ngayon ko lang naman nakita yan. Teka, parang namumukaan ko. Talaga? Oo, teka lang ha. Oo, siya nga. Sino? Yung bagong lipat sa kabilang compound sa may amin. Alam mo yung bahay? Oo, sa lumang apartment. Yung kulay green ang pintura. Tara, samahan mo ko. Ha? Samahan saan? Sa bahay niya. Tataniman natin ng bomba. Sira. Ma, anong ginagawa niyo dito? Ha? Naku, hindi akong mama mo, iho. Wala dito sa mall ang mama mo. Nagtitinda ngayon ng merienda yon. Ay naku, ano ba yung suit niyo? Tara na, Mare. Baka hinahanap na tayo ng kliyente natin. Isa pa kayo, Aling Carly. Ano bang gimmick niyo dito at nag-costume pa kayo? Jap, tol. Nasa iyo pala yung badge namin sa package counter. Buti na lang naabutan ka namin. Ay, yung nga pala. Eto, Mauna na kami, iho. Aling Dada, Hi, Timothy. ganda ng outfitan natin ngayon ah. Saan ang lakad? Ay, wala. Maglilibot lang sana kami ni Maring Carla. Sino yung kasama mo? Ay, oo nga pala. Si Thea po, bagong lipat sa lugar natin. Thea, si Aling Dada, nanay ni Jap. Hi po, Aling Dada. Magkaibigan kayo? Actually po, nanliligaw sa akin si Timothy. Manliligaw? Opo, nagpunta na rin po siya minsan sa bahay. Formal na nagpaalam sa parents ko. Ganon ba? Masaya ako para sa inyo kung ganon. Galingan mo sa panliligaw, Timothy, ha? Ang swerte niyo sa isa't isa. Sana maging masaya kayo. Plastic na akong plastic. Pero hindi totoo yung sinabi ko na masaya ako para kay Timothy at kay Thea. At mas lalong hindi ko gusto na maging masaya sila. Parang kahapon lang ako ang nilalande ng baby boy ko. Tapos ngayon, may pakikilala siya na bagong kaibigan at nililigawan pa. At kayang-kaya niyang sabihin yun sa harapan ng maraming tao. Habang nandun ako, na para bang wala akong halaga sa kanya. Gusto kong manapunot. Gusto kong kaladkarin yung Thea na yun at ibalik siya sa sinapupunan ng nanay niya. Pero nung nakita ko kung gaano kasaya si Timothy habang ipinakikilala siya, ay parang mas gusto ko na lang na maglaho na parang bula. Gusto kong lumipad papalayo at hindi na magpakita pa ulit. Ayokong makita na may iba na ipapasaya na sa baby boy ko. Alam kong mali ang nararamdaman tungto. Una ay napakalayo ng agwat ng edad namin ni Timothy. Pangalawa, wala naman kaming formal na napag-usapan sa kung ano nga ba ang meron kami. Pero hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako nasasaktan. Medyo nakakatawa lang para sa isang kagaya ko ang masaktan sa lalaking di hamak na mas bata sa akin. 20 taon yun. Pero ito yun eh. Ito yung totoong nangyayari. Nahulog ang loob ko sa isang bagets at ngayon ay nasasaktan ang lola nyo. Pakiramdam ko para na naman akong kolehiyala na nakaranas ng unang sakit, ng unang pagkakabigo.
ng unang pagkasawi sa pag-ibig. Bukod sa kumari kong si Carla, wala nang iba pang nakaalam ng tungkol sa sakit na naramdaman ko noong nalaman ko ang tungkol kina Timothy at kay Kea. Wala rin naman kasi ako mapagsabihan ng pinagdadaanan po noon. At isa pa, kahit naman may makinig nga sa akin, wala rin naman silang may tutulong. Kaya sinarili ko na lamang muna ang sakit na nararamdaman ko. Ipinagpatuloy ko ang pagluluto at paglalako ng merienda habang nagdarasal na sana ay hindi ko makasalubong sila Timothy at Thea nang magkasama sa daan. Hindi ko kasi kakayanin. Hindi pa naman siguro ganong kalalim ang pagmamahal ko sa binatang yon para masaktan ako ng sobra-sobra, pero alang-alang na lamang din sa pride ko. Ayokong makitang may ibang nagpapasaya kay Timothy. Saglit akong na broken-hearted nang dahil sa mga nangyari. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi pa pwedeng malugmok ako sa nararamdaman ko na wala namang malalim na pinanggagalingan talaga. Hindi pa naman ganun kalalim ang pinagsamahan namin ni Timothy. Sabi nga ng mga bagets, infatuation lang. Pero iba kasi ako kapag may nagugustuhan talaga eh. Hindi pwedeng hindi ko makuha yung gusto ko. Para saan pat nabiyayaan ako ng makapigil hiningang alindog kung hindi ko naman ito gagamitin. Masyado pang maaga para sumuko na ako sa laban. Nagsisimula pa lang ang lahat. Nag-uumpisa pa lang akong puminip. Gagawin ko ang lahat para bawiin at muling mapasaapin ang baby boy ko. Merienda! Merienda kayo dyan! Bili na kayo! Ay, kapagod. Teka, si Lady ba yun? Sakay ka, miss? Sa kabilang barangay po. O, tara. Aba, teka nga. Tracy! Tracy, pahatid ako sa munisipyo. Magtitinda ako ng maruya doon. Teka lang po, nauna po kasi ako. Ha? Hindi ah. Kanina ko pa tinatawag si Tinoy nung nasa malayo pa ako. Di ba, Tinoy? Dada. Nauna si ma'am sa'yo eh. Sa susunod ka na lang. Ah, ganon. So, mas pinipili mo yung babaeng yan kaysa sa akin. Hindi naman sa ganun. Nagkataon lang na... O, edi sige. Kung mas gusto mo ng mas bata, edi go! Miss, pasensya ka na ha. Sorry ko kasi itong si Dada eh. Ganun po ba? Oo maghintay ka na lang sa susunod ha. Okay. Tinoy, salamat ha. Kasi ako yung mas pinili mong isakay. Wala yun. Malakas ka sa akin eh. Eto, pili ka kahit anong merienda, libre na lang. Talaga? Oo. Yun. Teka, ano bang maganda dito? Masarap to ha. Tsaka nga pala, Tinoy, may sasabihin ako. Oh, ano yun? Dahil naging mabait ka sa akin itong mga nakaraan, invited ka sa birthday ng anak ko. Uy, seryoso ba yan? Oo. Yun. Sige. Kailan nga ulit yan? Bukas. Sige, pupunta ako. Isama mo na rin yung pamangkin mo ha, si Timothy. Sige. Naku, siguradong sasama yun. Mahilig sa mga handaan yun eh. Okay, sige. Kita, kids. Happy birthday, Jap! Happy birthday! Nako, ito na nga ba sinasabi ko eh. Mahina talaga sa inuman tong si Jap eh. Sinabi mo pa. Pahigain nyo na nga yan. Ako nahihirapan sa kanya eh. Ay, nako. Aling Dada, sa ba kwarto nito? Ako na maghahatid. Dun sa pangalawang pinto. Sige po, akain ko na papunta doon. Uy, Jap, umayos ka nga. Buti pa tong si Dada. Malakas uminom eh no. Sanay na sanay eh. Actually, nahihilo na rin ako eh. Yun lang. Parang kailangan ko na rin magpahinga. Oh, kaya mo ba maglakad? Alalayan na kita. Hindi na kailangan. Okay. Pwede bang si Timothy na lang? Ha? Pwede bang ikaw na lang maghatid sa akin? Bakit ako?
Kasi alam mo naman dito sa atin, baka may makakita na hinatid ako ni Tinoy sa kwarto ko, baka kung anong isipin nila. Alam pa naman ng mga tao na may gusto siya sa akin. At least kung ikaw, walang mali siya kasi magalayo ang agwat natin. Sa bagay. May point. Tara. Okay. O, Aling Dada, andito na tayo sa kwarto mo. Pahinga ka na dyan. Akin ka na ngayon. Rawr! Aling Dada, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo na ako tinatawag na mami, ha? Aling Dada, babalik na ako sa inuman. Baka hanapin ako nila tito eh. Dito ka lang. Akin ka lang ngayon, baby boy. I miss you. Ayaw mo na ba sa akin? Dada, Ayaw mo na ba sa akin? Porket ba may lady ka na? Dada, masyado nang lumalapit yung mukha mo sa akin. Bakit? May nangyari na ba sa inyo ng lady na yon, ha? Napatikim na ba niya sa iyong langit? Sagot! Hindi pa. Wala pang nangyayari sa amin. Pwes akong bahala sa'yo. Ano? Hindi lang kita sa langit dadalhin. Ipaparamdam ko rin sa iyong naglalagablab na init. Masarap ba akong humalik, baby boy? Hindi mo na kailangan magsalita. Sa itsura mo pa lang, alam ko na ang sagot. Huwag kang mag-alala, baby boy. Hindi ka magsisisi sa gagawin ko. Sisiguruhin kong hahanap-hanapin mo to. Naisagawa ko nga ng matagumpay ang plano ko. At yun ay ang gamitin ng taglay kong alindog para akitin ang one and only baby boy ko. Huwag kayong mandiri sa akin ha. At mas lalong wag nyo rin akong huhusgahan sa ginawa ko. Sinubukan ko lang naman kung tatalab pa ang kamandad ko sa isang kagaya ni Timothy. Mabuti na lang, isang case ng beer at fried itik na pulutan lang pala ang tatapat para maisakatuparan ko ang gusto kong gawin. Nahulog niya sa mga kamay ko si Timothy at pinagsaluhan namin ang gabi ng walang ibang nakakaalam. Kaming dalawa lang, si Timothy at ako, sa aking kwarto, sa gabi ng karawan ng aking uniko iho. Uunahan ko na kayo ha. Hindi ko nilasing si Timothy para lang pagsamantalahan siya. Sigurado rin naman akong nag-enjoy siya sa nangyari. Paano ko nasabi? Dahil naulit pa yun ng ilang beses. Oo, nasundan ang mga maiinit na eksena at maiinit na gabi namin ni Timothy. Nagpakasasa ako sa mga halik at yakap niya habang ipinagkakatiwala ko sa kanya ang buo kong katawan. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano nangyari yun na ang isang pinata at sariwang-sariwang lalaki na kagaya niya ay papatol sa akin na napaglipasan na ng panahon na maituturing. Siguro, sabik rin siya sa katawan ng babae. Malamang, hindi na ibibigay sa kanya ni Lady Thea ang aliyo na gusto niya. Kaya naman sa akin niya ibinaling ang init na nararamdaman niya. Yan. Okay na tong kamote Q. Mailipat na nga sa lalagyan. Ma! Ay, kamoteng maugat. Ano ba naman yan, Jack? Ba't ba bigla-bigla ka nalang sumisigaw? Tingin niyo muna yung ginagawa niyo. Ha? Bakit? Mag-usap tayo. Mag-uusap tungkol saan? Bakit mamasang ang tawag sa inyo sa kanto? Ano? Meron daw kayong karelasyon na mas bata sa inyo. Kaedad ko raw. Totoo ba yun? Hindi Sino nagsabi sa'yo niyan? Kalat na kalat kaya. Sino kayang nagkalat? So meron nga. Wala nga. Bakit ganun? Bakit alam na halos ng buong barangay? Aba, malay ko baka chismis lang yon. Baka? Hindi kayo sure? Sure ako, wala. Wala ka nagpapapaniwala sa mga chismosang walang magawa sa buhay. Siguraduhin nyo lang ma. Nakakahiya.
Ako yung pinagtatawanan ng mga tropa ko eh. Kasi yung nanay ko raw, sugar mommy, tirador ng bagets at kung ano-ano pa. Ganon? Kaya kung totoo man yung chismis, sinasabi ko sa inyo ma, ngayon pa lang, itigil nyo na yan. Dahil kapag nalaman ko kung sino yung kalandian nyo, ako mismo dudurog sa pagmumukha ng hinayupak na yun. Nakakabwisit. Hello? Hello, baby boy. Saan ka? Nasa bahay, bakit? Magkita tayo. Ha? Bakit? Meron tayong kailangan pag-usapan. Ano? Basta mag-usap tayo sa personal. Hindi ako pwede ngayon eh. Sabihin mo na kasi, ano ba yun? Ay, kalat na sa lugar natin na may karelasyon daw akong bagets. Ha? O tapos? Eh syempre galit na galit si Jap, pinagtatawanan daw siya ng mga tropa. O hindi ako kasali dun ha. Hindi ko siya pinagtatawanan. Wala nga akong kaalam-alam dyan eh. Eh alam ko naman yon. Ang sa akin lang, bakit kumalat? Bakit may nakaalam? Babamalay ko. May pinagsabihan ka ba? Di ba secret lang natin? Pinagsabihan? Nang ano? Nang ano? Nang relasyon natin, ganon. Relasyon natin? Oo. Wala naman tayong relasyon ah. Aray, ang sakit mo naman magsalita. Eh ano ba yung sa atin? Diba, gamitan lang naman yun? Kailangan mo ng katawan ko, kailangan ko ng pera mo. Oh, quits lang. Ganon lang talaga sa'yo yon? Siyempre, Hindi ka nag-e-enjoy sa mga nangyayari sa atin? eh nag-e-enjoy din naman. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin nun may relasyon na tayo. Eh ano lang? Wala. Friends with benefits. May benefits kang binibigay sa akin, may benefits din akong binibigay sa'yo. Iyon lang? Ganon lang talaga? Walang meaning? Huwag mong sabihin may meaning yun para sa'yo. Wala! Siyempre wala, ano ka ba? Ang sa akin lang, nililinaw ko lang. Kasi baka mamaya nahuhulog ka na pala sa akin. Alam ko namang malakas pa rin ang sex appeal ko, no? Dami kayang nahuhumaling sa akin. Huwag kang mag-alala. Malabong mangyari yun. Yun lang ba yung itinawag mo? Oo, ayun lang. Akala ko pa naman kung ano. O sige na, may lakad pa kami ni Lady eh. Heto na naman ako. Sakit-sakita na naman ang drama. Broken-hearted na naman sa lalaking dapat sana ay nagpapasaya sa akin. At sa pagkakataong ito, tanggap ko ng may mali talaga. Hindi talaga magkakagusto sa akin ng Timothy na yun nang walang kapalit. Willing naman akong ibigay yung papalit na yun eh. Basta ibigay niya rin sa akin yung atensyon at pagtingin na hinihingi ko. Handa akong gumastos para sa kanya. Basta sa akin lang ang atensyon niya. Kaya lang, kasama pa rin si Lady Thea sa kwento. Para sa kanya, ay siya pa rin ang bida. Samantalang ako, kasangkapan lang para makuha ang mga gusto niya. Pera, aliw, lahat ng hindi pa naibibigay sa kanya ni Thea, sa akin niya kinukuha. Doon na ako nagsimulang maawa sa sarili ko. Isa akong matandang walang pinagkatandaan na matatawag. Pumapayag akong magamit at magulangan ng isang lalaking di hamak na mas bata kaysa sa akin. Doon na rin ako pa siyang tapusin ang lahat ng katangahan ko. Ngayong kaso, may isa pang problema. Kumalat sa buong lugar namin na meron daw akong karelasyon na mas bata na ginagastosan ko raw. Na sa kanya raw napupunta ang lahat ng kinikita ko sa pagtitinda ng mga merienda. Magaling akong magtago ng sekreto eh. Ang lahat ng meron sa amin ni Timothy ay sa aming dalawa lang. Walang iba nakakaalam. Kaya hindi ako papayag na hindi ko malaman kung sino ang tao na nasa likod ng kumakalat na chismis. At nung nalaman ko na kung sino yun, ay agad-agad akong gumawa ng aksyon para patigilin na ang makatinyang tila. Lady! Lumabas ka dyan, lady! Alam kong nandyan ka, lumabas ka dyan, babae ka, lady! Aling Dada? Walang yan. Halika nga dito, uubusin ko yung buhok mo. Aling Dada, ano ba problema niyo? Isip tong babae ka? Akala mo kung sino ka mabait, patalikod ka palang tumira? Ano? Akala mo hindi ko alam? Ikaw ang nagpakalat ng chismis sa buong barangay. Sabi ko na nga ba, nasa loob ang kulumong babae ka? Halika dito! Aray, bitawan mo ko! Aray! Akala mo basta-basta ko lang palalampasin yon, ha? Basta nagkakamali ka, ingungudgud kita sa kanal para malaman mo kung sino binabangga mo. Aling Dada, nasasaktan na Hoy! ako, ah! Ano nangyayari dyan?
Anong kaguluhan yan? Babe, Aling Dada. Dada, tama na yan. Aling Dada, nasasaktan na si Lady. Dada, mas bata sa iyan. Tama na, paawat ka na. Hindi ko tatantanan tong bruhang to hanggat hindi nauubos ang buhok niya. Tutulungan niyo nga ako. Ayaw pa awat eh. Dada, tama na sabi. Dada, ano ba? Ano ba nangyari? Eto kasing babaeng to Inagaw na nga sa akin si Timothy ko. Sisiraan pa ako sa buong barangay. O bakit? Totoo naman, di ba? Nilalandi mo ang boyfriend ko. At binibigyan mo siya ng pera para landiin ka rin niya. Tanda-tanda mo na, makati ka pa rin. Teka nga. Ano? Ang gulo Ano sinabi niyo? Dada, tinawag mo si Timothy na Timothy ko? Bakit? Anong meron sa inyo? Huwag mong sabihin siya yung kinukwento nila na karelasyon mo. Hindi nga kami magkarelasyon yan. Ba't naman ako papatol dyan? At ikaw naman, Timothy. Ikaw ang lalaking kinababaliwan ni Dada? Ikaw ang karibal ko sa kanya? Ano pa nga ba? Ulol na ulol sa akin yung gurang na yan Walang iyakay ko pala yun. Tukmol ka. Halika, ha? Halika, ha? Halika, sakaling kita, ha? Halika. Tarantado ka. Ang tagal ko nang nagtataka kung sino kaagaw ko. Ikaw lang pala, ha? Iyayariin kita ngayong bata ka, Aray! ha? Halika. Hindi ako makahinga. Halika. Tito! Ha? Aray! Inay! Tama na yan. Hoy, mapapatay mo na yung pamangkin mo, Tinoy! Hindi, ha? Tama na, ha? Hindi. Tinoy! Awa na, tama na yan! Saklolo! Saklolo! Tinoy, ina! Tinoy! Stop it! Tinoy! Tulungan niyo kami! O ano? Anong nangyari sa'yo ngayon? O edi napatrouble ka pa? Nagkagulo-gulo na lahat? Malay ko ba kasing magsasapakan din yung magtiyuhin? Yung lady lang naman ang sadya ko doon. Kahit na. Bigla-bigla mo na lang sinugod. Nag-iskandalo ka pa. O edi mas lalo tuloy kumalat sa buong barangay. Visit kasi yung lady na yun Bakit ba kasi baliw na baliw ka dun sa Timothy na yon? Ano bang meron dun? Dax! Diyos mio, Dada, ano ba yan? Biro lang. To naman masyado kang paniwalain. Ay nako. Alam mo, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Sinabi mo pa. Pati yung magtsuhin, nagkasira ng dahil sa'yo. Hindi pasensya, hindi ko nakasalanan kung may gusto sa akin yung isa. Pambihira ka talaga. Tinuhog mo yung magtito na Timothy at Tinoy. Ay, Timothy, Tinoy. Pareho pang nagsisimula sa letter T. Puro na lang T. Wala na bang iba? Ibang T naman yung gusto ko. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Ako na kinakabahan sa'yo Sira, T as in true love. Totoong pag-ibig, hindi mo kasi mag-gets. Linawin mo kasi. Mare, sa edad kong to, gusto ko rin naman ng tiya. As in tahimik na buhay. Gusto ko nang makahanap yung magpapasaya sa akin, yung makakasama ko tumanda. Alam mo yun? Gaga, ngayon ka pa naghanap kung kailan malaki na yung anak mo. Yun na nga malaki na yung anak ko. Kaya na niya yung sarili niya. Panahon na para sarili ko naman ang unahin ko. Dada! Dada! Ako to, si Tinoy! O ayan, ayan na yung letter T mo. As in tricycle driver. Ay, ayus-ayusin mo ha. Aalis na ako. Ikaw pala, Si Dada, nandyan ba? nasa loob. Kausapin mo. Ay, salamat ha. Hoy ikaw, ayaw namin ng gulo rito ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para manggulo. Siguraduhin mo lang. Ginagawa mo dito. Gusto lang kitang kamustahin. Ayos lang ako, yun lang ba? At saka, hihingi na rin ako ng pasensya. Sa halip na ako yung mga awat, kami patuloy yung inawat nyo. Ay, wala yun. Ako rin naman nagsimula ng gulo Kamusta na kayo ni Timothy? Ayos na rin kami. Away magtsuhin lang. Bati na rin kami ngayon. Ay, buti naman. Dada, to ba na si Timothy yung karelasyon mong, alam mo na. Nakidimil, bagets, mas bata sa akin. Ay, oo siya nga. Pero para sa kanya wala naman kaming relasyon. Ibig sabihin, mali yung chismis. Pero may iba ka pa rin nagugustuhan Kaya pala hindi mo ako pinapansin. Okay lang naman yun, Dada.
Palagay ko kasi hindi rin ako naging seryoso sa pagsasabi ng pagkagusto ko sa'yo. Kaya siguro hindi mo na rin ako sineryoso. Ay, ano ba tong sinasabi ko? Katatapos lang ng gulo eh. Ganito na lang. Maalis na muna ako. Paupain muna natin yung tensyon tapos babalikan kita ha. Yung maseryoso na. Ano bang sinasabi mo? Basta. Pag kalmado na ulit ang lahat, babalikan kita. Bakit bibili ka ng merienda? Oo ba? Basta sarapan mo yung luto ha. O sige, sasarapan ko. Sasarapan ko para sa'yo. Sobrang nakakahiya. Sa halip na manatiling palaisipan sa lahat ng tsismosa dito sa amin kung sino ang baby boy ko, ay ibinuking ko ang sarili ko lalo. Mas lalong naging matunog ang pangalan ko pagkatapos ng skandalo na yon. Pero hindi kumpleto ang nalalaman nila. Ang alam lang nila ay nagpapaka-sugar mommy ako kay Timothy na yon. Hindi nila alam na nagkaroon kami ng malanding ugnayan at some point.